So ayun mga solar, muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Meron ulit tayong 12 kilowatts dito, no, na hybrid on and off grid. At nag-check na tayo, so actually commissioning na and checking na ng mga linya kung tama ang continuity, polarity, ganun din. So check na rin natin kung may voltage na ang mga panels, pero bukod dyan ay ipapakita din natin so magsimula tayo sa solar panel at yung voltage connection natin ng on grid, i-check din natin, at saka tayo magpa-power up at gagawin natin yung safe mode process. So sa ngayon ay meron tayong manggagaling sa solar panel na 20 piraso at 776 yan, ibig sabihin naka series connection. Okay, at lagay natin sa DC, i-check natin kung meron ng reading. Ayan, 255, ayan sa PB1. Okay, dito rin natin ilagay 255.5. So ito ay 7 pieces na solar panel. PB3 254.7, so almost the same. So dito tayo sa surge protection device, ito naman ay DC circuit breaker, so 254.6, so 7 pieces din ito PB3. At ito naman PB2, ayan, lumalabas 6 pieces lang ito kasi kung makikita nyo nasa 217.6 volts DC. Okay, so ngayon check natin kung mayroon ng grid connection, dapat may makita tayong 230 volts or mas mataas pa, depende sa bigay ng Meralco. So ayun, 231 ang lumabas. So alternating current na ito or AC, samantalang ito ay mga direct current yan. So okay na rin yung connection yan dito. Na-check na natin yung continuity. Ayan. At itong sa load side, mamaya magkakaroon ito ng output, pero kailangan muna natin paanda rin yung inverter. So ngayon kung makikita nyo, tatlo yung ating breakers, at ayan ay mayroong load side, ibig sabihin nakakonect lang dito yan para pagka nagkaroon ng brownout, yan yung magpa-function. At itong ATS control ay para dito yan, if in case na may servicing, pwede nating magamit, ma-bypass at tuloy-tuloy na magkakaroon ng kuryente doon sa load side, kasi ito kasi yung galing sa inverter na load side, at ito naman yung sa ATS control, pero grid side pa rin yan. So lahat naman yan ay connected sa solar. At ito ay nakaparallel lang yan sa ilalim. So ito na yung pupunta dun sa isolated na mga circuit breakers. Okay, so itong mga to ay terminal ng PB. Ayan, so positive, negative, positive, negative, positive, negative, at tatlong strings yan. So ngayon ay pakita ko sa inyo, kung matatandaan nyo, 12 kilowatts ito. Ayan, 12 kilowatts. So paano ba kino-compute ang breaker, yung battery breaker pagdating sa amperahe? Kagaya nito 250. Paano natin kino-compute yung dapat na ilagay natin na amperahe ng battery breaker natin? So kung makikita nyo, yan 12 kilowatts yan, so yan yung pinaka-power ng inverter. At ito ng mga battery, ang nominal voltage yan ay 51.2. Kaya 12 kilowatts divided by 51.2, lalabas yung 234 volts na DC. Kasi DC ang ating kinukuha, yung amperahe ng DC. So 234.37. Since wala naman tayong ganong ka-eksaktong amperahe ng battery breaker na 234.37, kaya
Ang pinakamalapit natin ay 250. So yan ang ginamit natin dyan. Okay, so yung size ng wire dito, number 6 yan, AWG. At ganun din sa PB cable, number 6 AWG. Kung mapapansin niyo yung battery cable natin, nag-oversize na tayo. And bukod dun sa oversize na ginawa, kasi nasa 50 mm square dito dinoble pa natin, dinoble. So lumalabas 100 mm square na yan. Para ang purpose nun, iwas tayo sa mga pag-init-init, tsaka yung syempre yung overcurrent niyan, at yung power loss or voltage loss. Kaya yan ang nilagay natin. So safe mode process na tayo. Pero bukod dyan ay paandarin muna natin yung battery, Okay. Positive, negative. Ito yung master niya. Na-check ko na ito, parehas yung voltahe niyan. At yung SOC parehas din, nasa 50% yan. Okay. At ganun din dito, 50%. So titingnan natin mamaya dito kung magko-communicate siya na magpa-parallel. At yung DIP switch natin, pagka master, kailangan nakataas yung number 1. Yan, 1, 2, 3, 4. So number 1 yan since siya yung master. At yung slave, so number 2 ito. Kaya yung slave na ito ay dapat itaas din yung number 2 ng DIP switch. Okay. So check natin yung specs ng battery. Hindi lang basta 300 ampere hours to. Makikita nyo, ayan, naka 314. Kaya mamaya pag sinet natin doon sa setting ng inverter, dapat mailagay natin na 628. Kasi kung ano yung capacity ng battery, dapat yun din ang ilalagay natin na setting doon sa inverter. Okay. So kung mapapansin nyo, max charge current 200. Ganun din sa discharge current. Pero initially, pagka una pa lang natin ginagamit, para maiwasan natin mawala yung kunat, ay ibababa lang natin yung amperahe ng charge and discharge current. Okay. So, check lang natin yung voltage ng battery kung meron na. So, DC lang tayo. So, check natin sa taas kung meron. Positive, negative, kailangan tama yung polarity. Ayan, naka-positive, naka-negative. Ayan. So, 52.7 volts DC. So, since nakataas na ito, yung battery breaker natin, hindi naman ibig sabihin na mag-on na agad yung inverter. Kaya, check natin dito kung may voltahe na. Ayan, nakapasok tayo dyan. Ganun pa rin, 52.7. So, walang voltage loss, parehas lang ang reading mula doon hanggang dito mismo sa battery terminal, mula battery breaker hanggang battery terminal. Okay, so magsa-safe mode process na tayo. Papapasukin muna natin yung grid. So i-on muna natin itong grid. Okay, meron na yan. So mamaya natin ito paanda rin, At pinakahuli nating ipupush ay itong inverter switch. So makikita nyo mayroon ng na-sense na niya yung sa grid, pero naka-off pa lang yan. So ibig sabihin yung modules nito sa loob ay hindi pa gumagana yung inverter. Kasi dalawang modules nito, isang MPPT module or solar charge controller at saka yung inverter module. So pag naka-off yan, ibig sabihin wala tayong hindi pa gumagana yung inverter module. Pero since pagka nakita natin na ganyan, naka-off, tapos napasukan na natin ng AC, ayan yung AC indicator, pwede na rin tayo magpasok ng DC, sa solar panel. Ayan. Pero mamaya, saka lang natin makikita yung reading nito pagka naka-on na to, may on na word dyan, at saka naka-normal. So, i-check din natin mamaya kung
tama yung flow ng ating kuryente, ano, kung mayroon bang time dapat na sundin. Kagaya nito, number 5 and 6 yung CT sensor. So yung arrow niyan, no, nung arrow ng clamp, regardless kung saan nakaturo, kasi kung halimbawa nakaturo going to grid, no, yung kanyang arrow, at mayroong negative dito or nagbabato sa Meralco, ang gagawin lang naman ay magbabalik-tarin lang ito para hindi na balik-tarin doon mismo sa taas, no, ay yung clamping doon sa taas. So ngayon pwede na tayong mag-setting. Okay, so inuuna ko ito, tinatanggal ko yung beep sound para hindi maingay, no. Ayan. At punta tayo sa battery setting, magli-lithium tayo. Ito na yung sinabi ko kanina na kailangan 628 ang ilagay natin, kasi pag nagpa-parallel ng amperahe ng battery, nag-dodoble or nag-add. Kasi yun ang talaga ang principle ng parallel connection. Okay, 628 kasi 314 bawat isa niyan. Tapos babaan lang natin muna. Babaan natin itong charge current. Hintayin natin na mga 5 days siguro, no, para dun sa kanyang cycle. Then ibabalik natin yan. Ma-access naman natin yan online. Okay. So isi 60 lang muna natin. Tapos to kahit 70. Ayan, nakamax na yung discharge. So dapat wala tayong makitang error sa device information para maiwasan natin yung fault codes na lumabas. Kaya ito nga ginagawa natin ay safe mode process ang tawag nito. So ginagawa natin yan para hindi tayo magkaroon ng dumi. Dumi kasi ang tawag dito pag marami nang nakalagay dyan ng mga fault codes. Okay, so check natin kung tama. Ayan, so wala naman tayong generator, kaya ito yung charging sa grid, dapat tanggalin natin yung 125 niya kasi masyadong mataas yan. So kung 125 amperes ang ilalagay natin yan, at pag na-reach niya yung voltage na mababa, magcha-charge yan sa Meralco at napakataas nun. So abot ng 20 kilowatts na yon. Kaya ilagay lang natin 15, parang flickering charge. At ito naman ay nasa 20% lang natin yan. So yun yung lalabas na low voltage, no? So ito, medyo ibaba natin yung shutdown. Masyadong malalim yan, kasi yung 20% na ang equivalent niya nasa 51.2. Itong low voltage ilagay lang natin sa 20. Ayan. So restart, okay na yan, 50%. So check natin. Ayan, okay na tayo sa battery. Gusto ko lang ma-ensure dito, no, yung frequency. Ayan, naka 60 Hz at single phase 230 volts. Check natin yung reconnection time. So sa reconnection time, medyo babaguhin natin ng konti, pero ibabalik din natin later kasi masyado matagal maghintay, no? Yung 600 seconds na yan or 10 minutes ay para sa net metering. Battery, makikita nyo kanina 50%. So nag-communicate na yung battery at saka inverter, kaya naka 50% na ngayon. Okay, balik tayo sa grid. Ayan, pasok natin yung password, 4 na 7. Then next page, dali natin sa 60 seconds lang muna para mabilis yan na mag normalize, no? Kasi pag hindi natin ginawa ito, matagal tayo maghihintay. Ayan, so normal yan. Okay, so sa grid yon, plus yung ating sa advanced function, check natin yung ratio 2000:1. Okay na yan. At wala naman tayong parallel. Okay, so wala tayong gagawin doon. And ito, medyo critical dito, no, sa system work mode. Kailangan natin ilagay sa 0 export to CT. At load first natin, then 0 natin to. And maximum power, okay na yan. Hindi natin kailangang baguhin.
And balik tayo. Ito, time of use. So, ito lang medyo matagal. No, ilalagay natin sa 20% lahat yan kasi yun yung threshold or low voltage. So, pag umabot ng 20%, yan, at madaling araw, no? So, halimbawa, na-timingan na madaling araw, saka palang papasok yung sa grid, no? I-maintain lang niya yung 20% na yan. And the rest, dadaan lang yung kuryente from Meralco to specific loads kung ano yung mga nakalagay or ma-under na load during that time. Okay, so ilagay lang natin sa 20%. Ayan, so medyo ito lang ang pinakamahabang setting dito kasi lahat gagalawin mo. Pero kung gusto nyo mag-reserve ng mataas-taas na percentage ng battery, pwede rin naman, kaya lang parang hindi mo na-utilize na mabuti yung kanyang power pag ganon. So ilalagay ko lang sa 11.5 to para may buffer pa kasi 12 kilowatts na yung inverter at hindi nagbibigay ng 100% na output na power ang 12 kilowatts. Kaya siguro mga 97% lang. Kaya kung ilalagay natin sa 12 kilowatts, ibig sabihin 100% na yon. So, bawas tayo na ibig sabihin nito kung halimbawa mataas ang load mo, kasama na yung EV charging dyan, at umabot ng 11.5 kilowatts, so yung 500, no, ay kukunin na niya yan sa grid. So, sa ganong sitwasyon, protektado niyo yung inverter. Okay, so malapit na tayo matapos. Yun lang ang pinakamatagal dito. Okay, 520, 510, 490. Okay, time of use, okay na. So, advanced function, gen port, wala tayong gagalawin dyan. Okay. So 50%, mamaya hintayin natin kung lalabas yung on. So make sure lang na nakakonect na yung can natin at check natin yung sa battery. Ayan So state of charge lumabas na 200. Ayan, limited lang yung ating nilagay na amperahe. Okay. So pwede na natin i-on ito. Ayan, so hintayin natin na mag-on dito. Ayan, so off-grid muna kasi nagsisync pa yan. Hindi pa yan totally hindi pa nakakonect yung kanyang grid. So pag nag-normalize, mamaya magkakaroon na ng reading ito. Ayan, tumunog na yung relay. Ayan, so makikita natin merong bumabalik. So malaki. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na pagka nagkaroon ng reading, kailangan natin baguhin dito. Yung terminal nito ay 5 and 6, no? At kung makikita nyo dito, naka-negative tayo. Ibig sabihin, nagbebenta tayo dyan sa grid. So wag nating hayaan na ganyan ang setting kasi magbabayad si client sa Meralco. So ayusin natin, babaliktarin natin yung dito sa terminal yung kanyang current transformer, yung lead, no, yung sensing wire. Okay, ayan. So hintayin natin. Ayan, normalize naman yan. Ayun na, nag-zero na. So, ibig sabihin, wala nang kinukuha sa Meralco. Kanina mayroong power yan. So, meron na rin siyang harvest, 3.7. May load na 1.1. Ayan. So, okay na. Goods na, goods na. So, ito yung titingnan ninyo, naka-0. So, kanina may 1.25 yan. At kung makikita nyo, binaliktad natin dito.
Ayan, so nag-okay na. Inulit ko lang para matandaan ninyo. So, ayun. Yung negative, ibig sabihin, nag-charge sa battery. At yung 1.1, yun yung kinukonsumo niya sa bahay. Yung 3.7, yan yung harvest niya ngayon. So, tingnan natin bawat string. So, string 1, 1.3, string 2, 1.2, string 3, 1.3. So, yun na. Goods na yan. So, yun lang muna mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa sunod na video. Muli, ang inyong ka-solar, si Solar Ren.